isang pelikulang nagbigay sa atin ng tawa at luha, na nagpapakita ng kalagayan at damdamin ng mga pamilyang Timog Silangang Asyano. Lalo na ang mga batang lumaki sa pag-aalaga ng kanilang mga lolo't lola, ay tiyak na makakaramdam ng pagkaantig. Ang bida ay isang napakahusay na binata. Araw-araw ay nasa bahay lang naglalaro ng game, nagiging game streamer, pero para sa bayad sa kuryente ay kailangan pa ring humingi sa nanay. Isang araw, nagkasakit ang lola at kailangang dalhin sa ospital, pero ang panganay at pangatlong kapatid ay nag-iwasan. Sa huli, ang nanay ko ang pumayag na dalhin ang lola sa ospital. Hindi ako sumama para alagaan ang lola, gusto ko lang umuwi para maglaro ng game. Isang bahay na may 3 lalaki pero mula sa iyo hanggang sa apo mo, wala kang silbi. Hanggang sa pag-uwi ng pagod na pagod kong ina, sinabi niya sa akin na may cancer si lola. Hindi ko man lang pinansin, abala sa paglalaro kahit narinig kong 1 taon na lang ang itatagal ni lola. Wala man lang akong awa, at humingi pa ako kay lola ng bayad sa pag-aalaga sa akin. Gayunpaman, mahalaga ang oras. Kinabukasan, hindi ko binisita si lola. Sa halip, binisita ko ang lolo na nakahiga sa kama. Tinanong ko si Mui kung sino ang pangunahing nag-aalaga sa lolo. Si Mui ay nag-aaral ng medisina at alam kung paano alagaan ang mga pasyente. Hindi lang niya nilinis ng maayos ang silid ng pasyente, kundi inalagaan din niya ng napakabuti ang lolo. Sa tingin ko, dapat kang maghanap ng trabaho at huwag nang mag-aksaya ng oras sa pag-aalaga sa kanya. Ngumiti si Mui. Sa katunayan, nagtatrabaho ako sa isang magaan na trabaho at kumikita pa ako. Medyo nalilito ako, pero mabilis kong naintindihan ang ibig sabihin ni Mui. Dahil pumanaw na ang lolo, kaunti lang ang napunta sa mga anak. Ang pinakamalaking bahay ay naiwan kay Mui, kahit na hindi siya ang apo na lalaki ng lolo, kundi apo lang sa panig ng nanay. Ang apo na lalaki, tulad ko, ay nakakuha lang ng silver belt. Nagulat ako. Kaya pala ganoon kalaki ang kinita sa pag-aalaga sa matanda. Itinutok ko ang tingin ko sa bahay na nakapangalan sa lola ko. Gagamitin ko ang pagbisita sa lola ko bilang dahilan. Sa totoo lang, tingnan mo kung magkano mabibenta ang bahay ni lola. Palihim na kumuha ng litrato at ipinost online para ibenta. Tinanong ni lola siya kung bakit siya ganoon kagaling. Nagdala siya ng pagkain para mapasaya si lola. Sinabing ito ang paborito niyang kainin. Ngunit dahil nag-aaral si lola, hindi kumakain ng baka, kaya napilitan siyang bumili ng pritong isda na gusto niyang kainin. Nakita niyang mahaba ang pila sa tindahan ng pritong isda, kaya mabilis siyang bumili sa ibang tindahan. Matanda na si lola, pero hindi siya tanga, hindi ito ang isda na madalas niyang kinakain. Napilitan na lang siyang sumunod at pumila para bumili ulit ng pritong isda. Ayaw na ulit kainin ni lola dahil nakakain na siya ng isda kanina. Ganap na ganyan ang mga matatanda, kahit hindi nila gusto. Basta't galing sa mga apo, kakainin nila para mapasaya ang lola. Ako ang nag-aalay para kay lola, nagtitimpla ng tsaa at tubig, pero hindi mo mababago ang katamaran mo. Nang makita mong matagal magpainit ng tubig, isinilid mo sa microwave. Nagalit si lola nang malaman, inakala niyang hindi ka nagpapakita ng respeto sa mga Diyos. Pinalayas ako ni lola, ito ang unang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kabataan at nakatatanda. Nagpalamig ako at naghanap kay Mui para magtanong, pagkatapos niyang makuha ang bahay ng lolo niya, ibinenta niya ito. Ngayon, lumipat na siya sa hotel, nagdadamit ng sexy na uniforme ng nurse, nagpapakuha ng R-rated photos para kumita. Hindi ako sekim sa pera, kailangan ko pa rin ng dangal sa lahat ng bagay. Hindi ko masabi-sabi ang dahilan kung bakit ako nandito, na wala akong puhunan para sa negosyo. Agad na naintindihan ni Mui, ginamit niya ang pag-alis bilang puhunan. Nangamba ako na mali ang ginagawa ko. Nakita ni Mui na tapat ka at may konsensya pa, kaya ibinahagi niya ang kanyang sikreto. Ang mga matatanda ay walang oras mula sa kanilang mga apo. Ang kailangan nila ay ang makasama sila, hindi sapat ang pagbisita lang. Kailangan manatili hanggang masanay, hanggang sa hindi na naamoy ang ihi nila. Uuwi na ako para ibenta ang computer at maghanda sa paglipat sa bahay ni lola para alagaan siya 24 na oras. 24 na oras. Ibibigay ko ang pera sa pagbenta ng computer kay lola, pero ayaw niyang tanggapin. Bakit siya biglang naging ganyan, Cab 8? Nakikita ni lola na may plano ka. Sinabi ko lang kay lola na may cancer siya. Sabi ng doktor, 1 taon na lang daw ang itatagal ko, pero huwag mong paniwalaan ang sinasabi ng doktor. Hindi sila mga Diyos, hindi lahat ng sinasabi nila ay tama. Dati, inalagaan ako ni lola noong bata pa ako.
Ngayon, turno ko na para alagaan si Lola. Pumayag lang si Lola na tanggapin ang pera pagkatapos niyang marinig iyon. Pero hindi rin madali ang buhay ni Lola. Alas 4 ng umaga, kailangan ng gumising ng Lola para magbenta ng lugaw. May kaibigan pa siya. Sa ganyang edad, masipag pa ring nagtatrabaho. Ang kaibigan ng Lola ay may cancer din. Pinupuri ng kaibigan ng Lola dahil may apo siyang nag-aalaga. Pagkatapos magbenta ng lugaw araw-araw, nagdedeposito siya ng pera. Ngunit nag-iingat pa rin siya sa apo niya at hindi niya ito isinasama. Noong araw na iyon, dumalaw ang nanay at nakita niyang puno ng expired na pagkain ang refrigerator. Hindi naman ito itatapon ng Lola. Tuwing linggo, nagbibihis ng maayos ang Lola at uupo sa harap ng bahay. Hindi alam ng bata kung ano ang gagawin ng Lola. Ipinaliwanag ng nanay sa kanya, at nalaman niya na. Ito ang araw na bibisitahin siya ng mga apo. Ang panganay at pangatlong apo ay nagpapanggap na walang nangyayari. Sinabi mismo ng Lola na alam niyang may cancer siya. Sinabi ko. Ang tensyon, sinabi ng Lola na magpapacheck up siya ng mag-isa, hindi na kailangang mag-alala ang mga apo. Alam ng panganay at pangatlong tiyuhin na may cancer ang Lola pero ayaw nilang sabihin. Hindi pa nga nila pinayagang magpatingin ang Lola, baka pinag-usapan na nilang hayaan na lang mamatay ang Lola. Hindi sila naglabas ng pera para ipagamot sa Lola, pero nang lumabas ang lahat, baka may awa pa sila sa ina, o baka dahil sa ari-arian. Nag-uunahan ang mga apo na isama ang Lola sa doktor, sinabi ng panganay na tiyuhin na maghahanap siya ng magaling na doktor para gamutin ang ina. Habang ang ina ko ang magdadala sa Lola sa ospital, ang pangatlong tiyuhin, kahit papaano, nagkabit ng hawakan sa banyo. Pero hindi ko pa rin makita ang magaling na doktor mo. At ang nanay ko, nagpalit ng shift mula umaga hanggang gabi para may hatid si Lola sa swimming pool. Ayaw ni Lola na mahirapan ang anak niya dahil noong taong iyon, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral para kumita. Nagbebenta ng lugaw kasama si Lola. Si Lola ay naghirap pero ang anak niya ay mas naghirap pa. At ang nanay ko naman ay nakikita na hindi siya mahal ni Lola. Kaya pinayagan lang niya ang apo na alagaan sila. Nag-away ang mag-ina. Nasa gitna ako para mamagitin. Sinabi ko sa nanay ko na umiiyak si Lola sa banyo. Hindi ba nakikita mo, nanay, hindi pa kailanman umiyak si Lola dahil sa iyo. Naiintindihan ko na dati pa, si mama ang laging umiiyak para kay Lola. Ayaw ko nang makitang nahihirapan si mama kaya ako na ang nag-ako ng responsibilidad na alagaan si Lola. Kailangan pa naming magpahatid sundo, at kahit madaling-madali pa lang, siksikan na sa ospital. Matagal akong naghintay sa pila bago mabakunahan si Lola. Ang bakuna ay simula pa lang ng pagpapagaling. Hindi pa ito ang katapusan. Pagkatapos mabakunahan, humina ng husto si Lola, hindi na makalakad. Gusto ko sanang alalayan si Lola paakyat sa hagdan. Naaalala ko noong bata ako, madalas kitang inaalalayan. Pero pag nakatutok ang mga mata mo sa TV, bigla ka na lang matutamba. Pero ngayon malaki na ako. Kaya ko nang alalayan si Lola paakyat sa hagdan. Sa kwarto ni Lola, may mga litrato ninyo, litrato ni Lolo. Pag nakita ni Lola ang litrato, saka lang siya may sasabihin. Noong bata ako, natatakot ako sa multo, gusto kong humiga sa pagitan ni na Lola at Lolo. Nakalimutan ko na rin ito, sabi ni Lola, basta hindi ka natatakot sa multo, okay na. Kasi kahit anong mangyari, gusto ni Lolo na tumayo sa ilalim ng hagdan paggabi. Sabi ko hindi ako natatakot, pero paggabi at natutulog ako, may nakikita akong anino sa tabi ng kama, kaya nagigising ako. Pag sinilip ko, si Lola pala na bumababa sa hagdan at nagdarasal. Dahil na naginip si Lola na sasanduan siya ng mga magulang niya, at pakiramdam niya ay hindi na siya magtatagal pa. Alam kong natatakot si Lola na baka matulog ako sa tabi niya. Nagsasalita siya ng Teocho, salamat pero hindi ko maintindihan. Inakala pa niyang Chinese ako. Pero sinabi ko sa kanya na Thai ako na may lahing Chino. Bukod sa pagiging may lahing Chino, wala naman siyang pinagkaiba sa mga Thai. Hindi nagsasalita ng Teocho, hindi sumasamba sa mga Diyos, lahat ng ito ay hindi pangkaraniwan. Sa simula ng paggamot, posibleng lumala ang kalagayan niya. Hindi na siya makalakad ng mag-isa, kailangan ko siyang samahan kapag naliligo. Dahil nag-aalala ako para kay Lola, nagkabit ako ng camera sa kwarto niya. Hindi. Si Kuya Tatlo ang pupunta para magkabit ng handrail sa banyo. Pero ang hawakan ay nakakabit ng nakakatakot, ang hawakan ay peke. Pumupunta para kumuha ng pagkain, pati mga bunga ng puno ng granada sa tapat ng bahay ay kinukuha niya.
Nagdala ng isang supot ng karne pauwi at humingi pa ng pera kay Lola. Alam ni Lola na ang pangatlong anak ay hindi naman talaga bibisita, kundi para lang humingi ng pera. Kapag naubusan lang ng pera saka lang siya bibisita kay Lola. Pero sa tuwing bibigyan siya ni Lola ng pera, ang gusto lang ni Lola ay madalas siyang bisitahin ng mga apo niya. Pero hindi niya inaasahan na bibisita ang pangatlong anak dahil kung hindi ito bibisita, ibig sabihin ay mabuti ang kalagayan niya. Napapansin ko silang dalawa. Ang isa ay naglalaro ng stocks. Ang isa naman ay walang ginagawa buong araw, walang disenteng trabaho. Ngunit silang lahat ay mga kalaban na nagnanakaw ng iyong ari-arian. Sa paningin ng lolo mo, mas mahalaga sila kaysa sa iyo. Kung gusto mong makuha ang ari-arian, kailangan mong maging numero 1 sa paningin ng lolo mo. Alam mo na ang pagiging numero 1 sa paningin ng lolo mo ay kapag pinupuri ka niya sa pag-aalaga mo sa kanya. Sa harap ng mga kamag-anak, ngunit ngayon hindi lang ikaw ang gustong mag-alaga sa lolo, pati ang tiyuhin mo ay ginagampanan ng pagiging masunurin. Dinala ng tiyuhin ang lolo sa bahay nila, naghanda siya ng bagong TV at kama para sa lolo. Ang mga bagay na ito ay maaaring kaakit-akit para sa iyo. Pero si Lola, hindi niya gusto ang lumang bahay, nakita kong ayaw niyang tumira dito. Agad niyang sinabi na masyadong malayo dito sa ospital, hindi niya maibubukas ang tindahan niya ng lugaw. Binigyan ako ng panganay na bayaw ng pera, sinabi niyang pambayad sa akin sa pag-aalaga kay Lola. Hindi ko kinuha, lumuhad ang panganay na bayaw sa harap ni Lola. Sinabing ang pag-aalaga ng anak sa ina ang tunay na pagpapakita ng paggalang. Sino ang magpapatulong sa apo na mag-alaga ngayon? Gusto lang gampanan ng panganay na bayaw ang responsibilidad niya. Ngumiti lang si Lola. Nagsisinungaling lang ang panganay na bayaw, noong nagpunta ang buong pamilya sa templo para magdasal. Walang nag-alala kay Lola na naiiwan sa likuran, tanging ang tita ko lang na kapatid ni Lola. Noong nasa templo, humiling ako ng marami. Humingi ako ng paggaling para sa sarili ko at kalusugan para sa mga apo ko. Panghuli, sana magkaroon ng disenteng trabaho ang apo kong lalaki. Sa puso ko, nandyan kayong lahat, pero ang panganay na lalaki, para lang sa asawa at anak niya ang dasal. Ang apo kong babae, humiling ng mapag-aralan sa bagong paaralan, at ang hipag ko, gustong yumaman. Walang nag-isip tungkol sa akin, pero sinabi ng panganay na lalaki na ang pag-aalaga niya sa akin ay para lang sa kapalit. Naiintindihan ko, sinabi ko na normal lang na isipin ng anak na lalaki ang pamilya niya. Hindi ko maintindihan kung bakit ang anak na babae at ang manugang na babae ay hindi itinuturing na pamilya. Hindi ba ako pamilya mo? Ang hiling ko lang ay manalo ka sa loto, Lola. Habang pauwi kami, malungkot ako, at parang napansin iyon ni Lola. Nang bumaba kami sa tren, saka lang niya pinalitan ang tsinelas na hindi kasya sa paa niya na binili mo. Sinabihan mo akong bumili ng iba para sa akin, at umupo ako para subukan ang bawat pares para kay Lola. Tinanong ako ni Lola kung gusto ko rin bang mabayaran. Sabi ko, pareho na kami ng sitwasyon mo, habang iniiwasan ko ang tingin niya. Sa huli, sinabi ko na lang para matapos ang usapan, gusto kong maging apo mo ng buong oras para sa iyo, Lola. Nanji Lola ay natuwa nang marinig iyon, ngunit mabilis siyang nalungkot dahil sa paggamit ng filter. Nalagas ng husto ang buhok niya. Alam kong gustong-gusto ni Nanji na maging maganda, kaya agad kong binuksan ang filter para pasayahin siya. Napakaganda ni Nanji sa telepono, ngunit mabilis siyang nalagas at nagpapakita ng ulo. Hindi na makapagluto si Nanji, nakatingin lang siya sa akin na nagluluto. Kahit anong gawin mo, dapat seryoso ka, magluto ka ng masarap na pagkain, at sa hinaharap, pwede kang magtayo ng tindahan ng lugaw. Kahit na may lahing Chino ako, hindi ko naiintindihan ang kultura ng mga Chino. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Nanji, kaya naiinis siya. Si Nanji ay isang Chino na nagsasalita ng dayalekto. Sa pagdiriwang ng bagong taon, naaalala ni Nanji ang masayang kapaligiran kapag ang lahat ay magkakasama. Nagsasalubong ng bagong taon pero matagal nang mag-isa si Lola, ang pinakagusto niya ay ang bagong taon. Puno ng pagkain sa ref na hindi niya kayang ubusin mag-isa. Ngayon, nandyan ang apo niya, masaya at tuwang-tuwa si Lola. Ngunit sa pagtatapos ng linggo, nagalit ang panganay na apo dahil ayaw niyang lumipat. Pinatay ng pangatlong anak ang telepono, nag-overtime ang nanay, walang dumadalaw kay Lola. Hindi masaya si Lola, nawalan pa ng pera, para patunayan na inosente siya, kinuha niya ang CCTV. Ang pangatlong anak pala ang kumuha, kaya pinatay niya ang telepono. Ang walang modo at bastos na batang ito,
Ninakaw ang 200,000 na pera na pinaghirapan ng nanay ko sa pagtitinda ng lugaw. Nang hanapin ko, saka ko nalaman na may utang kang 1,000,000 na pilak. Hanggang dito na pala, kinuha mo pa lahat ng kay Lola para hindi siya malungkot. Ibinigay ko ang sinturon na pilak kay kuya at sinabihan ko siyang huwag nang hanapin si Lola. Umuwi ako at sinabi kay Lola na nagtatago lang si kuya dahil sa utang. At noong inakala ni Lola na hindi masama ang apo niya tulad ng anak niya, may nagpunta at nagsabing gusto nilang bilhin ang bahay. Nang makita ni Lola, sa kanya lang nalaman na ipinagbenta pala ito ng apo niya online. Pero wala namang sinabi si Lola at binilhan pa ako ng damit na maisusuot. Sinabi ko sa'yo na pumunta ka na sa trabaho at tapusin mo na ang huling radiation therapy mo, para gaman na. Hindi mo na kailangang samahan ako, narinig mo na yun, nagbago ka na. Hindi ba gusto mo na akong paalisin? Sabi ni Lola, basta't ikaw ang maging una sa exam. May determinasyon ka, siguradong magiging maliwanag ang kinabukasan mo. Hindi ka pumayag umalis, kaya inipon ni Lola ang mga pinitas na granada para sa'yo. Pala, itinanim ang puno ng granada noong ipinanganak ka. Dahil sinabi nilang pwedeng magbigay ng proteksyon ang granada para maging malusog ang bata. Dahil sinabi mo na sa'yo ang puno ng granada, pati ang bunga ay sa'yo. Kaya bawat isa ay binabalutan ni Lola para hindi mapitis ng iba. Para sa iyo lang ang pagkain, ako'y nakaramdam ng pait sa puso. Hindi ko na ito maalala, pero naaalala lahat ni Lola. Naaalala ni Lola ang mga sinabi mo noong bata ka pa, naaalala niya ang kabataan ninyong lahat. Ngunit kayo'y lumaki at nakalimutan na si Lola, tinitingnan nyo lang siyang pabigat. Sa pagkakataong ito, hindi na rin binanggit ni Lola ang tungkol sa pagpapaalis sa iyo. Sa halip, sinabihan kanya na bukas ay lalabas kayong dalawa ng apo niya at pupunta sa isang mansyon. Ito pala ang bahay ng tunay na kapatid ni Lola. Noong taong iyon, ibinigay ng mga magulang ang lahat ng ari-arian at yaman sa nakatatandang kapatid na lalaki. Wala silang ibinigay kay Lola, ngunit sa huli, noong mamamatay na ang mga magulang, si Lola pa rin ang nag-alaga sa kanila. Ngayon, gusto ko sana na dahil sa pagiging magkapatid mo, bigyan mo ako ng pera. Para makabili ako ng lupa para sa libingan ko. Ang naiwan lang ng mga magulang natin sa iyo ay mga 10,000,000. Pero sinabi mo na kung kailangan ko ng pera, humingi na lang ako sa mga anak at apo ko. Hindi mo ako bibigyan ng kahit isang kasing at sinabi mo pa na huwag na akong bumalik pa. Iba na tayo, hindi na tayo iisang pamilya. Ganyan talaga ang ibang babae. Pagkasal na, sumusunod sa asawa. Pag namatay ang asawa, sumusunod sa anak. Nakikita ko lahat, kaya malungkot ang puso ko. Ang kaya ko lang gawin ay sabihin sa'yo na pare-pareho lang naman kung saan ka ililibing pag namatay ka. Pero gusto ko ng magandang libingan, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Para may mabuting kapalaran sa susunod na henerasyon, pero sa tingin ko, kapag patay na, tapos na. Kahit hindi dumating ang panganay na tiyuhin sa libing, sinabi ng Lola na maganda ang puntod, baka gusto pa nilang pumunta. Nang makarating kami sa ospital, sinabi ng doktor na hindi na epektibo ang gamot sa Lola. Hindi na kailangan ng paggamot, ibig sabihin wala ng lunas. Umiyak ng todo ang nanay, gusto ko sanang itago sa Lola, pero nakita ng Lola na umiiyak si nanay at nalaman niya ang lahat. Hindi umiyak ang Lola, sinabi lang niya, tapos na ang laro. Itinakda na ng tadhana. Pero sino ba naman ang hindi matatakot sa kamatayan? Pagdating ng gabi, sumakit ang Lola at hindi makatulog. Sa panaginip, tinawag niya ang mga magulang niya, gusto ko nang mamatay. Wala akong nagawa kundi lumala ang sakit ko. Tinanong din ako ng panganay na kapatid tungkol sa titulo ng lupa. Alam ni nanay na ikaw ang nagpayo sa kanya na itanong iyon. Tinatanong niya kung bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin niya maturing na pamilya. Sinabi lang ni nanay na nasa aparador ang titulo kaya nagmadali siyang umuwi para kunin ito. Ngunit pagbalik ni nanay, ibinigay na pala ng ospital ang titulo sa pangatlong kapatid. Para ay papangalan sa kanya, pala, ito ang gusto ni Lola, ipapamana niya ang bahay sa pangatlong kapatid. Sobrang sama ng loob ko, napakasimple lang ng dahilan kung bakit ipapamana ni Lola ang bahay sa pangatlong kapatid. Gusto kong tulungan ang walang kwentang anak ko sa huling pagkakataon. Tinanong mo kung bakit hindi ako nagbigay ng ari-arian sa iyo. Hindi ba't inalagaan kita ng mabuti? Sabi ko, inalagaan kita ng mabuti, at pagkatapos kong sabihin iyon, umiyak ako. Nang nalalagas ang buhok ko, hindi ako umiyak. Nang sumailalim ako sa radiation therapy, hindi ako umiyak. Nang malaman kong ibinenta mo ang bahay ko, hindi rin ako umiyak. Ngunit ngayon, umiiyak ako.
Wala akong maibigay sa iyo. Ang sinabi ko lang ay huwag mo na akong alagaan. Sa totoo lang, mahal na mahal kita, Lola. Ngunit hindi ko maintindihan, kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako binigyan ng pera? Patuloy akong nagtatanong, mahalaga ba ako sa iyo? Pangilan ka sa puso ni Lola, tahimik lang si Lola. Umuulan ng malakas noong araw na iyon, iniwan mo si Lola sa pasilyo at umalis ka. Pero gumising ka pa rin ng 4 ng umaga para tulungan si nanay sa gawaing bahay. Nakita ni nanay na kahit hindi ganoon ang bahay, mabuti pa rin. Kahit paano, nagampanan mo ang pagiging anak. Sa buong bahay na ito, si nanay mo lang ang hindi para sa bahay ni Lola. Dahil mahal mo lang ang sarili mong ina kaya mo inalagaan siya. Ito rin ang magandang katangian ng maraming kababaihan sa Timog Silangang Asya. Noong unang panahon, marami silang ginawa ngunit kaunti ang nakuha. Hindi na kailangan ng kapalit. Buong buhay inaalagaan lang ang mga magulang, asawa, at mga anak. Kahit gaano pa kasama ang pagtrato sa kanya, nagtitiis pa rin siya. Pero iba na ang mga babae ngayon, mas gusto lang nila ang pera. Kamakailan lang, nakahanap siya ng trabaho. Sa pagkakataong ito, may inaalagaan siyang isang tao. Isang matandang babae na mayaman pero walang anak, at gusto pa niyang isama ako sa trabaho. Kahit pa sa pagkakataong ito ay wala akong makukuha. Medyo nagulat pa rin ako, noong una sinabi sa akin ng lola na inaalagaan ko siya ng mabuti. Inakala ko na may mapapala ako, tinanong ko kung nananaginip ba siya tungkol sa lolo. Sabi mo hindi siya namatay ng natural kundi nazakal. Noong oras na iyon, nazakal siya at alam mong iligtas pero hindi mo ginawa. Dahil lagi niyang sinasabi na hayaan mo lang siyang umalis, hindi mo na siya mapapanaginipan. Hindi dahil kinaiinisan ka niya kundi dahil naniniwala siyang nakarating na siya sa paraiso. Kaya hindi ka niya pinupuntahan, ikaw, pangatlong bata, ay katulad ni Mui. Nang makuha mo ang mga papeles ng lupa, agad mong ibinenta ang bahay at dinala ang lola sa retirement home. Dumalaw ako para bisitahin si lola, binayaran mo ang lahat ng utang, may bahagi ng pagsisisi ka sa akin. Kusang inabot mo ang natitirang pera at hinanap mo ako. Pero sa pagkakataong ito hindi mo na kailangan, babalaan ko si pangatlong kapatid na wala nang tutulong sa iyo pagkatapos nito. Sinabi ko na gusto kong sunduin si Lola pauwi, hindi makapagsalita si Lola dahil sa pagkaantig, pagdating sa bahay ng anak niya. Nakita ni Lola na lahat ng nasa ref ay expired na. Palagi akong kumakain ng expired na pagkain, at lahat ng nasa ref ng anak ko ay expired na. Dahil ang pagkain ng ganito ay magdudulot ng kanser. Sinabi rin ng nanay mo na ang anak na lalaki ang magmamana ng ari-arian. At ang anak na babae ang magmamana ng kanser. Naging awkward ang sitwasyon. Hinawakan ni Lola ang kamay ng nanay at sinabi, itanong mo lang sa sarili mo kung sino ang pinakamamahal mo. Hindi alam ni Lola kung sino ang pinakamamahal niya, pero umaasa siyang mananatili sa tabi niya ang anak niyang babae. Ayaw ng panganay na anak na lalaki na makita ang Lola. Sinabi ko sa kanya na dati ay gustong-gusto ng Lola ang baka. Dahil madalas magkasakit ang panganay na anak na lalaki noong bata pa siya, naging deboto siya ng Budismo at hindi na kumain ng baka. Sabi ng asawa ko, bumaba ka na sa sasakyan, ilang araw na akong hindi makatulog. Hindi rin ako komportable, pumunta ka sa loob para bisitahin si Lola. Kailangan mo ring aminin na maswerte ang Lola dahil may apo siyang nag-aalaga. Sa huli, pumanaw si Lola habang kinakanta ko ang Chu Chiu para sa kanya. Suot ko ang kamisang binili niya para sa akin nang dumating ako sa libing. Nakatanggap ako ng tawag at nalaman kong may iniwang pera sa akin si Lola. Ang unang ipon ay noong ikaw ang nanguna sa pagsusulit. Noon sinabi mo na gusto mong ay paipon ko sa iyo. Hanggang sa pumanaw ka, gusto mo ng 1 milyon, pero itong 1 milyon na ito ay pambili ng bagong bahay para sa akin. Matagal mo na itong nakalimutan, pero ako, palagi kong inaalala at tahimik na inipon ng pera para sa iyo. Pero hindi ko ginamit para sa sarili ko, kundi bumili ako ng bagong bahay para sa iyo. Iyon ang puntod na sinabi mong maganda noong inilibing kita, sinadya kong maglagay ng masamang bulaklak, dahil sinabi mo noon na kung maglalagay ng masamang bulaklak sa puntod mo, kahit maging multo ka, pupuntahan mo ako. Sobra kitang nami-miss at umaasa rin akong pupuntahan mo ako. Ito ang buong nilalaman ng pelikulang Jia Aoy Kuwang Oy. Sa tingin ninyo, maganda ba ang pelikulang ito? Kung oo, mag-comment ng numero 1. Kung medyo normal lang, mag-comment ng numero 2. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits.